Good morning everyone and welcome to Il Paraiso. So this time, titingnan natin kung ano ang mga orchids na namumulaklak dito sa Il Paraiso. So today is March 2. No, today is March 2, 2025 and we will have a quick walk and then let us try to have an update kung ano yung mga orchids na may bulaklak dito sa Il Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. As what I have said, so yung gagawin natin ngayon, maglalakad-lakad tayo dito sa garden at titingnan natin kung alin sa mga orchids ang merong bulaklak. So this is March and this is a March update. Okay, so first, okay, meron tayong nakita dito. Actually this is already 3 weeks here at the garden. And then, tingnan ninyo, napakaganda po ng kanyang mga ugat. And tingnan niyo yung kanyang flower. At saka meron itong ID, no? Actually, nabili ko ito sa Sistuna Farm. And then, hindi ko makita yung ID dito. Siguro nalaglag. However, when I post this doon sa aking YouTube channel, ilalagay ko ang kanyang ID. So tingnan niyo, napakaganda po ng kanyang bulaklak, makapal din po yung kanyang mga petals. So this is the first one na merong bloom dito sa Il Paraiso at tingnan niyo yung kanyang mga bagong ugat, napaka-healthy po. So yung ginawa ko dito, I hang them, no? Talagang ibinitay ko lang sila kasi wala pa tayong kawayan na pwedeng mapaglagyan nito. So however, this time, after sa kanyang pag-bloom, ililipat natin ito sa mga kawayan. Okay, so meron din ditong okay, so hindi lang orchids ang namumulaklak dito sa garden, meron din tayong gumamela. So this is actually ang mga gumamela na ito ay bigay lang sa akin ng one of my students, sa graduate school. Okay, so nakita niya na mahilig tayong magtanim ng mga bulaklak, so she volunteered na bibigyan tayo ng mga stem ng gumamela and then tayo na po ang magpaparami dito sa garden. So lahat ng mga gumamela dito sa garden ay galing sa kanya. I'm sorry kasi nakalimutan ko na yung kanyang pangalan, pero alam ko na siya ang nagbigay nito sa akin. Okay. So second, okay yun, napakaganda. Okay, nabili ko rin ito sa Sistuna Farm and this is, tingnan natin, kasi meron siyang ID. Okay, so this is actually Ascosenda, Ascosenda, tingnan natin, napaka-healthy din po ng kanyang mga roots, Tingnan ninyo, napaka-healthy ng kanyang mga roots, napakaganda. Hindi na dehydrated yung kanyang mga dahon, kaya hindi ko na lang pinutol yung kanyang flower kasi minsan pagbago pa lang ang dating ng mga orchids dito sa garden, pinuputol ko yung kanyang mga ugat para mas mabilis siyang magkaroon ng mga bagong ugat. And then yung mga spike, pinuputol natin para hindi mahati yung atensyon ng halaman, makakapag-focus siya doon sa pag-produce ng mga bagong ugat. However, this one, napaka-healthy. Though there are still portions sa kanyang dahon na dehydrated, pero hindi naman siya ganun ka lala. So kaya sayang din naman kung puputulin natin ang spike. So I decided na ipagpapatuloy ang pagkakaroon niya ng bloom.
So tingnan niyo, napakaganda, no? So this is an Ascosenda, no? As what I have said, kung gusto niyo ng ganito, you can access Sistuna Farm in Davao. So kasi yung Sistuna Farm, that is one of my source, no? One of the sources of my orchids here at Il Paraiso. So this is an Ascosenda. Okay, babalik natin. Tsaka kasi as what I have said, I only hang them kasi nung mag-arrive ito, wala pa tayong pwedeng mapaglagyan sa kanila. So, ang ginawa ko, bumili muna ako ng alambre. Okay. So, tuloy tayo doon sa kabila. Okay. Kasi meron akong nakita doon sa kabila na mga anong tawag dito, no? Mga Phalaenopsis. Yung hybrid ko na mga Phalaenopsis, meron din silang mga bulaklak. Okay, no? Yung Woodland Glory ko, after 6 weeks, tuluyan nang nawala ang kanilang mga petals. Okay, no? So, pasok tayo dito. Okay. So, dito ko nilagay ang aking mga Phalaenopsis kasi as what I have said, sa bahaging ito medyo malamig kasi meron siyang kahoy, no? Meron siyang ganito, no? Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero this tree is good for anong tawag doon? Ginagamit nila ito yung para hindi siya lumaki ng lumaki. Okay. Hindi ko matandaan yung pangalan. Okay, so this one. Okay, tingnan ninyo, napakaganda po ng aking Phalaenopsis. Okay, ito yung Phalaenopsis na napakarami niyang spike. So, pero yung tatlo lang ang meron pang bulaklak. O, tingnan ninyo. Yan po, napakaganda po ng Phalaenopsis na ito. Yan po. Okay, so hindi ko na lang kita yung mga ID kasi medyo matagal na to, no? Matagal na ito dito sa garden. So, andito yung ID kaso nga lang, no? Wala na, no? Faded na yung pangalan. Okay. So, another Phalaenopsis na nagbulaklak, this one. No? Tingnan ninyo. No? Napakaganda niya. Ang lalaki ng kanyang mga bulaklak. Okay, so this is a hybrid Phalaenopsis. Actually, before no, napakarami ko ng hybrid na Phalaenopsis dito sa garden. Kaso nga lang, before, nagbibenta ako kaya medyo unti-unti silang naubos. But this time, yun, no, meron doon, merong may spike doon, no, hindi pa tuluyang nagbuka ang kanyang flower. So, this time, hindi na ako nagbibenta. Kasi ang nangyayari, ako na po yung nawalan. Okay. So, another Phalaenopsis na may bulaklak, this one. No, napakaganda po niya, no? Parang, hindi ko talaga ma-identify yung kulay, pero talagang napakaganda niya, no? Para siyang alba, no? May white at saka may yellow. Pero dominant yung white sa kanyang flower. Okay. So, next, punta tayo doon sa kabila. Okay, punta tayo doon sa kabila. Kasi meron, ito, tingnan ninyo. No, this is a Cymbidium na nabili ko sa Rowell's Garden, no? This is a giant Cymbidium. Napakaganda yung kanyang flower. Okay, so dagdag collection ito dito sa garden. Okay, no? Punta tayo doon sa this one, no? Ito, no, this is a Dendrobium, no? Napakalaki ang kanyang puno. Okay. So, actually, nilipat ko lang ito dito. Dati, itinanim ito sa fern slab. Okay, dahil lumaki siya, so kaya I decided, nung nakabili ako ng mga kaimito sa aking kasamahang guro, so I decided na ilipat sila. And then, tingnan ninyo, nagkaroon siya ng napakagandang bulaklak, no? So this one, yan, no? Para siyang rare kasi hindi common yung kanyang flower, no? Yung kulay,
Merong mga ganito yung tinatawag nila na discolor, pero kadalasan doon yellow. Pero ito, napakaganda, kakaiba ang kanyang kulay. Another one is, tingnan nyo yung aking Dendrobium Dairy. Namulaklak na siya. Ma'am Grace, this is actually coming from Ma'am Grace Claveria. Okay, no? So marami akong nabili sa kanya na ganito. Tingnan niyo, meron na siyang mga dead spikes. So meaning to say, this Dendrobium ay parati na siyang namumulaklak. Doon sa kabila, meron akong isa at inilagay ko siya sa round pot. Ito talagang I decided na idikit siya sa kahoy para parang natural ang kanilang habitat. Tingnan niyo, napakaganda po, no? Aantayin natin next week kasi magbubuka na ito. And this is a Dendrobium Dairy. Okay, no? So meron din ganito si Ma'am Lai, Greenview Garden, meron siyang nabili na ganito. Okay. So another one. Okay. So punta tayo doon sa isa pang Phalaenopsis. Okay, this is a native Phalaenopsis, no? This is a native Phalaenopsis. Ang tawag dito ay Phalaenopsis aphrodite. Okay, tingnan ninyo. No, napakaganda po niya, yan. No, so talagang pure white, pero yung kanyang lip doon sa loob may yellow tsaka meron siyang pink. Pero ang lalaki ng kanyang mga flowers. So actually matagal na to dito sa garden at nabili ko ito sa Macpool Native Garden sa Isabela. Okay, another type of this is only a one-time Phalaenopsis. Namumulaklak siya pero bumubuka siya sa gabi and then kinaumagahan tawag dito, babalik sa dati yung kanyang bulaklak and then malalaglag na siya, no? So maraming ibinebenta na ganito si Ma'am Jean sa kanyang online selling, no? Si Ma'am Jean Castillo ng Gardeners. So hindi ako nagmamay ng ganito kasi meron akong maraming ganito dito sa garden at dala ito ng aking relative, no, from Hinguog. So isa ito sa mga naiwan. Okay. So another one is, no, lastly, actually naipakita ko na to sa inyo last week, no, ito, no, this is a strap leaf banda. Yan po. Yan. Okay, so that is a strap leaf banda. And then ito ang iilan sa mga natira dito sa garden, no? Ilan sa mga natira dito sa garden kasi sabi ko nga sa inyo, dati nagbibenta ako ng mga strap leaf, no? Okay, dati bumibenta ako ng 20,000, 30,000, no? Single transaction lang 'yan. Pero ngayon ay stop selling kasi sabi ko nga sa inyo, ako yung nawawalan na ng mga orchids. Kaya this time, no, hindi na ako nangungulekta ng mga strap, yung mga hybrid. Dito ako sa mga native na mga orchids. Okay. So ito yung isa sa mga Dendrobium Dairy na sabi ko sa inyo, inilagay ko siya sa square pot. Yan po. Okay yan, no? Healthy naman po siya. Gusto ko sana ito ilipat sa kahoy pero wag na muna kasi napaka-healthy, parang bumagay siya doon sa kanyang pot. So hahayaan na lang natin na, no, dadami ito dito sa pot and then paparamihin natin, no. We have to mag-propagate tayo para darating yung panahon tayo na naman yung magbebenta. So ito lang yung update ko, ito lang yung iilan sa mga orchids na namumulaklak dito sa garden. And hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood and God bless everyone.